March 3, 2007, sa tahimik na bayan ng Bradford, Virginia, nakatira si Emily Turner, isang 39 years old na ina, minamahal na asawa at aktibong miyembro ng simbahan ang natagpuang wala ng buhay sa kanyang tahanan sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari. Para sa kanyang mga kaibigan at pamilya, si Emily ang huwaran ng isang mabuting Kristiyanong babae, isang taong hindi kailanman maliligaw sa maling landas. Pero may sikreto si Emily na walang nakakaalam kung gaano niya pinaghirapang itago. Ito ay ang ipinagbabawal na relasyon nila ni Ahmad Khalid, isang 42 years old na gurong Muslim sa high school. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang mga pangyayari na humahantong sa kanyang pagpatay, nagsimulang lumabas ang katotohanan tungkol sa dobleng buhay ni Emily. Ngunit habang mas lumalalim ang kanilang paghuhukay, mas nagiging twisted ang kwento. Sino nga ba ang pumatay kay Emily at bakit? Ang mga Turner ay ang uri ng pamilya na iginagalang sa kanilang bayan. Si Mark Turner ay isang ahente ng real estate sa Bradford. Si Emily, ang kanyang asawa, ay lubos na nasangkot sa komunidad. Kumakanta siya sa choir ng simbahan, nagbubuluntaryo sa local shelter, at palaging dumadalo sa mga events ng kanyang mga anak sa paaralan. Para sa mga tagalabas, mukhang perpekto ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, malayo sa perpekto ang buhay ni Emily. Kahit na isang mabuting tao si Mark, ang kanilang pagsasama ay matagal nang nawalan ng spark. Dahil sa demand sa trabaho, palaging late kung umuwi ng bahay si Mark. Naiwan si Emily upang mag-iisang pamahalaan ng tahanan at ang kanilang mga anak. Sa paglipas ng mga taon, mas naging parang business partner sila kaysa mag-asawa. Ang kanilang mga pag-uusap ay umiikot na lamang sa mga schedules, mga bayarin at ng mga bata. Hindi na kailanman tungkol sa isa't isa o tungkol sa kanilang mga pangarap o hangarin. Para kay Emily na dati ay punong-puno ng buhay, nakakasakal na ang routine na ito. Sa edad na 39, nang hinayang siya ng husto sa kanyang hindi nagamit na potensyal. Pangarap niyang minsan ay maglakbay, ituloy ang kanyang hilig sa sining at tuklasin ang mundo sa labas ng maliit na bayan kung saan siya lumaki at nanirahan. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na ito ay tila napakalayo. Nawala na sa monotony ng pang-araw-araw na buhay. Hindi naman galit si Emily sa kanyang pamilya. Minahal niya si Mark kahit na ang pag-ibig na yon ay nawala na sa paglipas ng panahon. At mahal na mahal niya rin ang kanyang mga anak. Ngunit ang pagkabalisa sa loob niya ay lumalago sa bawat araw na lumilipas. Nagnanais siya ng higit pa kahit na hindi niya lubos na matukoy kung ano talaga yon. Ito ang emosyonal na kawalan na sa huli ay humantong sa kanya sa orbit ni Ahmad Khalid, isang lalaking magpapabago ng lahat. Si Ahmad Khalid ay lumipat sa Bradford 6 na taon na ang nakalilipas. Mula siya sa New York, isa siyang history teacher sa high school. Si Ahmad ay lubos na nakatuon sa pagpapaunlad ng pagkakaunawaan sa pagitan ng iba't ibang kultura at relihiyon. Ang paniniwalang ang edukasyon ng susi sa pagtanggal ng mga harang. Sa edad na 42, hindi pa siya nag-asawa. Inialay ang karamihan sa kanyang oras sa kanyang mga mag-aaral at sa kanyang komunidad. Kahit na si Ahmad ay isang Muslim, siya ay palaging magalang sa mga Kristiyanong bayan na kanyang tinitirhan. Regular siyang dumadalo sa mga interfaith dialogue. Sa paniniwalang ang mapayapang magkakasamang buhay ay nangangailangan ng bukas na komunikasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging reserve, si Ahmad ay lubos na nagugustuhan ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang mga estudyante. Ang kanyang diskarte sa pagtuturo ng history ay personal. Madalas mula sa kanyang sariling mga karanasan na lumaki bilang isang Muslim sa Amerika na nag-alalakbay sa dalawang mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmado at nasusukat na panlabas, kimkim ni Ahmad ang kanyang sariling mga pagkapiko. Tulad ni Emily, pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang buhay. Bagamat nakatagpo siya ng kapayapaan sa Bradford, pakiramdam niya ay may kulang. Ang ideya ng pagsisimula ng isang pamilya ay isang bagay na tinalikuran na niya noong nakalipas na mga taon at sa halip ay nakatuon sa kanyang trabaho. Ngunit kamakailan pakiramdam niya, isang malaking pagkakamali ang desisyon niyang yun ng hindi pag-aasawa. August 21, 2006,
Sa panahon ng isa sa kanyang mga lectures tungkol sa pagpaparaya sa relihiyon sa lokal na sentro ng komunidad, unang napansin ni Ahmad si Emily. Nag-sign up ito para sa klase dahil sa curiosity. Naghahanap ng pwedeng mapagtuunan ng libreng oras. Ang nagsimula bilang isang kasual na pang-akademikong interes sa lalong madaling panahon ay naging isang bagay na mas personal. Sa una, ang kanilang mga pag-uusap ay mahigpit na intelektual. Si Emily na interesado sa background at pananaw ni Ahmad ay madalas na magpaiwan pagkatapos ng klase upang magtanong. Lumaki si Emily sa isang maliit na bayan kung saan ang iba't ibang relihiyon at kultura ay nakikitang kakaiba at kung minsan ay nagbabanta. Pero ang diskarte ni Ahmad sa buhay at pananampalataya ay nakaakit sa kanya. Matibay ang paniniwala nito pero bukas ang isip. Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimulang lumayo sa usapin tungkol sa klase. Nagsimula si Emily na ibahagi kay Ahmad ang tungkol sa kanyang mga pakikipaka, ang kanyang damdamin na parang nag-iisa, at ang kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang buhay may asawa. Hindi niya kailanman ibinahagi ang tungkol dito sa sinuman sa labas ng kanyang circle sa simbahan, pero pinaramdam ni Ahmad sa kanya na ligtas siya. Nakinig ito ng walang paghuhusga na nag-aalok sa kanya ng mga pananaw na hindi niya kailanman naisip. Naramdaman din ni Ahmad ang lumalagong koneksyon kay Emily. Hindi siya tulad ng ibang taong nakilala niya sa Bradford. Naging bukas ito sa kanya. Hindi ito natatakot na magtanong ng mahihirap na mga tanong. Habang tumatagal, nagsimula silang mag-usap ng madalas pagkatapos ng klase. At sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Nagsimulang magpadala ng mensahe si Emily kay Ahmad sa labas ng klase. Minsan sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtatanong tungkol sa isang takdang aralin. Pero kadalasan ang kanilang palitan ng mensahe ay madalas ay nagiging personal. Nagpapalitan sila ng mga saloobin tungkol sa pananampalataya, kultura at kalaunan ay tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Gabi ng September 21, 2006, sa kanilang pagpapalitan ng mensahe, iminungkahi ni Ahmad na magkita sila para magkape sa labas ng klase. Ito ay isang kasual na imbitasyon. Ang kanilang unang pagkikita sa labas ay sa isang maliit na cafe sa labas lamang ng bayan kung saan alam nilang hindi sila makikilala. Madaling dumaloy ang usapan gaya ng dati, ngunit ngayon ay may pinagbabatayan na tensyon. Hindi masabing mga emosyon na nabuo sa pagitan nila. Habang patuloy silang nakikita, mas lumalakas ang kanilang koneksyon. Sa madalas nilang pagsasama, nagsimulang makaramdam muli si Emily ng pagkabuhay. Si Ahmad ang kabaliktaran ng kanyang asawang si Mark. Matulungin ito, maunawain at malambing. Pinaramdam nito sa kanya ang makita, isang bagay na hindi na naramdaman sa loob ng maraming taon. Para kay Ahmad, kinatawan ni Emily ang isang bagay na tinalikuran na niya, ang pagkakaroon ng makakasama. Ngunit alam niya rin ang mga panganib ng kanilang lumalagong relasyon. Nagmula sila sa iba't ibang mundo, iba't ibang pananampalataya, at kasal si Emily. Anumang relasyon sa pagitan nila ay makikita bilang isang pagkakanulo. Hindi lamang sa kanilang mga komunidad, ngunit sa kanilang sariling mga values. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi makatanggi sa nangyayari. Gabi ng November 18, 2006, nang ang relasyon ni Ahmad at Emily ay nauwi sa kapusukan. Nagkita sila sa isang park sa labas ng bayan. Sapat na malayo mula sa mapanuring mga mata, ngunit sapat ding malapit para hindi magmukhang kahina-hinala. Nakaupo sila sa isang bench, walang partikular na pinag-uusapan. Kaya lang hindi nagtagal ay nalipat ang usapan sa mas personal na mga bagay. Ramdam na ramdam ni Emily ang bigat ng kanyang damdamin. Ipinagtapat kay Ahmad na hindi na niya kayang magpatuloy sa ganito. Binanggit niya ang kanyang pagkabigo at ang kanyang pananapik sa isang bagay na totoo. Tahimik na nakikinig si Ahmad. Damang-dama ang umaapaw na emosyong pilit niyang pinipigilan. Alam niyang delikado ang kanilang ginagawa, na hindi ito mag-uwawakas ng maayos. Pero sa sandaling yon, tila wala sa mga yon ang mahalaga. Dala ng mga emosyong ito, nangyari ang una nilang pagtatalik. Mula sa bench, lumipat sila sa kanilang sasakyan na nakaparada sa liblib na bahagi ng parke. Nagtalik sila na para bang wala ng bukas. Ilang beses silang nagpakasasa sa loob ng kotse. Walang pakialam kung may makakapansing umaalog ang sasakyan
kahit na nakaparata. Mula sa araw na yon, hindi na lang emosyonal ang kanilang relasyon, kundi pisikal at sexual. Hindi na din naging sapat sa kanila ang 5 beses na pagtatalik sa isang araw tuwing may pagkakataon. Nagsimula silang magkita ng palihim, madalas na pagnanakaw ng mga sandali. Nag-iingat sila, laging pumipili ng mga lugar kung saan hindi sila makikilala, mga out-of-town motels at mga tahimik na mga parke. Masaya siya sa nangyayari pero alam din ni Emily na pinagtataksilan niya si Mark at lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Masyado na siyang nilamon ng pagnanasa. Para sa kanya, natutugunan nito hindi lamang ang kanyang kalungkutan, kundi pati na rin ang init ng kanyang katawan. Nalulung siya sa mga haplos ni Ahmad na para sa kanya ay puno ng pagmamahal. Sa tuwing nagtatalik sila, nalilimutan ni Emily ang lahat ng mga alalahaning bumabagabag sa kanya. Masaya siyang kapiling si Ahmad. Para kay Ahmad, nakakakilig at nakakatakot ang nangyayari. Alam niya ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ngunit masyado na ring malalim ang nararamdaman niya kay Emily para lumayo. Binigyang katuwiran niya ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang sarili na hindi naman ito nakakasakit ng sinuman, na sila ay simpleng 2 tao lamang na nakahanap ng aliw at kalinga sa isa't isa. Ngunit sa kanyang kaibuturan, alam niyang ang sekretong tinatago nila ay ang siyang sisira ng lahat. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang kanilang relasyon sa loob ng ilang buwan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang bigat ng kanilang sekreto ay nagsimulang manuot kina Emily at Ahmad. Ang dati nakakapanabik ang ngayon ay nakakakaba. Nakokonsensya si Emily at ang kanyang takot na mahuli ay tumitindi bawat araw. Nagsimula siyang lumayo sa kanyang pamilya, nawawala sa mga mahalagang kaganapan at emosyonal na lumayo kay Mark at sa mga bata. Si Mark, bagaman abala sa trabaho, ay napansin ang pagbabago kay Emily. Mas madali na itong magalit, iritable at hindi kaanong nakatuon sa kanilang buhay. Inisip ni Mark na baka stress lang ang kanyang asawa, lalo pat mag-isa lamang itong nangangasiwa sa kanilang tahanan at nag-aalaga sa mga bata. Gayunpaman, hindi maalis ni Mark ang pakiramdam na may mali. Samantala, nahihirapan na din si Ahmad. Lalong lumalalim ang nararamdaman niya para kay Emily. Pero alam niyang hindi magtatagal ang kanilang relasyon. Nabubuhay sila sa mga hiram na oras at malaki ang posibilidad na mahuli. Iminungkahi niya na tapusin na nila ang kanilang relasyon. Bago nito, sirain ng tuluyan ang buhay nilang dalawa at ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero nasaktan si Emily. Ang ideya na mawala si Ahmad, ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya kung gaano kasarap ang mabuhay, ay parang hindi niya kaya. Lalong lumaki ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Lalong naging clingy si Emily. Mas desperado na kumapit sa kung ano ang meron sila, habang si Ahmad ay lalong lumalayo. Nararamdaman na nauubos na ang oras nilang magkasama. Ang kanilang dating mainit na relasyon ngayon ay minarkahan ng mga argumento at kawalan ng katiyakan. At sa huli, kinumpronta ni Emily si Ahmad. Inakusahang pinaibig lamang siya nito at sa huli ay hihiwalayan. Umiiyak si Emily, natatakot siya. Ayaw niyang mawala si Ahmad sa kanya. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Ahmad, pero mabilis na uminit ang pagtatalo at nagpalitan sila ng mga salitang hindi na mababawi. Noong gabi ng March 3, 2007, late nang nakauwi si Mark pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at ang tanging gusto niya ay ang makapagpahinga kasama ang kanyang asawa at makibalita sa mga pangyayari sa araw na yon. Ngunit nang makapasok siya sa loob ng kanilang tahanan, parang may kakaiba. Napakatahimik ng buong bahay na hindi mapalagay si Mark. Tinawag niya si Emily ngunit walang sumasagot. Sa pag-aakalang nasa kwarto ito, naglakad siya papasok at napansin na ang ilang mga bagay ay wala sa lugar. Isang lampara ang natumba, isang upuan ang bahagyang nakatagilid. Mukhang wala lang ito pero sapat na rin ito para magtaka si Mark na may mali. Pagpasok sa sala, nanigas si Mark. Nakahiga si Emily sa sahig, hindi gumagalaw. May pasa sa leeg nito at gusot ang kanyang damit. Noong una, akala ni Mark na himatay lang ang asawa. Ngunit nang lumuhod siya sa tabi nito at pilit siyang ginigising, naging malinaw ang nakakakilabot na katotohanan, patay na si Emily. Sa sobrang pagkabigla, mabilis na nagdial si Mark sa 911.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang ipaliwanag ang nangyari. Dumating ang mga paramedic sa loob ng ilang minuto, ngunit huli na, wala na talaga si Emily. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga pulis. Isinecure ang bahay at nagsimula ng kanilang investigasyon. Sa unang tingin, hindi malinaw kung ano ang nangyari. Walang mga senyales ng sapilitang pagpasok at mukhang walang ninakaw. Medyo hindi nagalaw ang bahay maliban sa ilang bagay na napansin ni Mark. Malamang na kung sinong nanloob ang may sala. Habang sinisimula ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat, mabilis na naging maliwanag na ang pagkamatay ni Emily ay hindi aksidente. Ang mga pasa sa kanyang leeg ay nagmumungkahi ng pananakal at ang eksena ay nagpapahiwatig na nagkaroon ng pakikibaka. Ngunit walang immediate suspect at nag-check out ang alibi ni Mark. Siya ay nasa trabaho na papaligiran ng mga kasamahan sa panahon ng pagkawala ni Emily. Sinuyod ng mga investigador ang buong bahay, naghahanap ng anumang pahiwatig na maaaring tumuro sa salarin. Wala rin ang mga bata sa bahay na sa mga magulang sila ni Emily. Nawawala rin ang mobile phone ni Emily, kasama ang susi ng kanyang kotse, ngunit walang malinaw na motibo. Pero alam ng mga investigador na ang sagot ay nasa isang lugar sa buhay ni Emily. Isang taong malapit sa kanya ang tumapo sa kanya, pero sino? Habang umuusad ang investigasyon, sinimulan ng mga investigador na hukayin ang personal na buhay ni Emily. Noong una, wala silang nakitang kakaiba. Siya ay isang tapat na asawa at ina na walang kilalang mga kaaway. Ngunit nang mas pinagtuunan nila ito ng masinsinan, nagsimulang lumitaw ang mga hindi pagkakapare-pareho. Si Emily ay nawawala sa mga kaganapan sa simbahan at halos hindi dumadalo sa mga pagtitipon sa komunidad. Malinaw na may itinatago si Emily, pero ang lawak nito ay hindi pa rin alam. Dumating ang pambihirang tagumpay nang makakita ang mga detectives ng mga email sa pagitan ni na Emily at Ahmad Khalid. Ang mga ito ay puno ng mga personal na pag-aamin at mga plano ng mga lihim nilang pagtatagpo. Naging malinaw na si Emily ay nakikipagrelasyon kay Ahmad. Ang pagtuklas ay ikinagulat ng mga investigador. Si Emily, ang perpektong asawang Kristiyano, ay nasangkot sa isang ipinagbabawal na relasyon sa isang lalaking Muslim, isang relasyon na itinatago niya sa lahat. Dinala si Ahmad para sa pagtatanong. Mukha siyang kalmado, ngunit halata ang tensyon sa kanyang mga kilos. Nang tanungin tungkol sa relasyon nila ni Emily, una na niyang itinanggi ito. Sinasabing magkaibigan lamang sila, pero habang iniipit siya ng mga investigador, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Inamin ni Ahmad na sila ni Emily ay nagkaroon ng isang romantikong relasyon, ngunit mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay nito. Sinabi niya na ang kanilang relasyon, kahit na komplikado, ay pinagkasunduan, kaya't wala siyang dahilan para saktan si Emily. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang mga investigador. Ang mga talaan ng telepono ay nagpakita na si Ahmad ay nakipagkita kay Emily noong gabi ng insidente. Nakuhanan din siya ng surveillance footage malapit sa tahanan nito ilang oras bago ang trahedya. Dumadami na ang mga ebidensya laban sa kanya at ang mga protesta ni Ahmad na siya ay inosente ay nagsisimula ng maging malabo. Sa kabila ng lumalalang hinala sa paligid, patuloy na iginigiit ni Ahmad na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Emily. Pero hindi mapigilan ng mga investigador ang pakiramdam na meron siyang tinatago. Habang mas lumalalim ang pagsisiyasat ng mga detectives, mas maraming layer ng buhay ni Emily ang natuklasan. Nalaman nila na si Emily ay nagpaplanong iwanan si Mark, pero hindi niya pa ito direktang sinabi sa asawa. Sa kanyang private journal, isinulat ni Emily ang tungkol sa relasyon nila ni Ahmad. Inilalarawan ang kanyang mga damdamin ng pagkakasala at pananabik, pati na rin ang kanyang pagnanais na magsimula ng bagong buhay kasama si Ahmad. Ang mga entry na ito ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng sobrang problemado, nahihirapang pumili sa pagitan ng kanyang mga responsibilidad bilang isang asawa at ina at ang kanyang pananabik para sa kalayaan at pagnanasa. Habang mas nalalaman ng mga investigador ang tungkol sa estado ng pag-iisip ni Emily sa mga buwan bago ang kanyang pagkawala, lalo silang nagsimulang maghinala na ang kanyang pakikipagrelasyon kay Ahmad
ay may papel sa malagim na insidente. Kasabay nito na iinip na si Mark sa investigasyon. Kahit na tinanggal na siya sa listahan ng mga pinaghihinalaan, pakiramdam niya hindi sapat ang ginagawa ng mga pulis upang mahanap ang tumapos kay Emily. Kumuha si Mark ng isang pribadong investigador, si Thomas Brooks, upang sulong tingnan ang kaso, sa pag-asang may matutuklasan si Brooks na nakaligtaan ng mga pulis. Si Brooks, isang batikang investigador na may reputasyon sa paglutas ng mahihirap na kaso, ay nagsimula ng kanyang sariling pagtatanong sa pagtapos kay Emily. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagkikipanayam sa mga kaibigan, kapitbahay at sino mang naging malapit kay Emily sa mga buwan bago ang insidente. Mabilis niyang nalaman na si Emily ay naging mas mailap kaysa dati. Madalas na nagkakansela ng mga plano at umiiwas sa mga social events. Naramdaman ng mga taong nakakakilala sa kanya na may mali. Ngunit walang sino man ang naghinala sa lawak ng kanyang lihim. Sa pagsisiyasat ni Brooks na tuklasan ang isang kritikal na piraso ng ebidensya na magpapago sa takbo ng kaso. Sa pamamagitan ng paggamit ng GPS tracker sa kotse ni Emily, na-trace niya ang mga galaw nito sa malagim na gabing yon. Ang data ay nagpakita na si Emily ay nagmaneho sa isang malayong lokasyon sa labas lamang ng bayan kung saan siya ay nakipagkita kay Ahmad. Kinumpirma ng pagtuklas na ito na si Ahmad ang huling tao na nakitang buhay si Emily. Ang mga investigador ay mayroon na ngayong sapat na ebidensya upang dalhin si Ahmad para sa pangalawang pag-ikot ng pagtatanong. Sa pagkakataong ito, iniharap nila sa kanya ang data ng GPS, mga talaan ng mobile phone at CCTV footage kung saan makikita siyang nasa malapit siya sa bahay ni Emily sa gabi ng insidente. Nagsimulang gumuho ang kwento ni Ahmad sa bigat ng ebidensya. Inamin niya na nagkita sila ni Emily noong gabing yon. Pero iginiit niya na mapayapa silang naghiwalay ng landas. Ayon kay Ahmad, nagalit si Emily ngunit walang pagtatalo, walang karahasan. Sinabi niya na iniwan niya ito sa parke bago umuwi at wala na siyang kamalay-malay sa sumunod na nangyari. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang mga investigador. Naniniwala sila na may tinatago pa si Ahmad at determinado silang malaman ang katotohanan. Habang nagkahanda ang mga pulis na arestuhin si Ahmad, lumitaw ang isang bagong ebidensya na magbabago sa buong investigasyon. Sa isinagawang DNA test sa isang buhok na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen, lumabas na hindi ito kay Ahmad. Sa katunayan, hindi ito pag-aari ng sino man sa immediate circle ni Emily. Ang DNA ay pag-aari ni Derek Whitman, isang kasamahan ni Mark na kilala si Emily sa loob ng maraming taon. Si Derek ay nagtatrabaho sa parehong kumpanyang pinapasukan ni Mark at kahit na siya ay palaging profesional, may mga bulong-bulungan na mayroon siyang personal na interes kay Emily. Nagsimulang halukayin ng mga investigador ang background ni Derek at natuklasan ang isang serye ng mga mensaheng ipinadala niya kay Emily sa nakalipas na taon. Obsessive ang mga mensahe ni Derek. Ipinagtapat niya kay Emily ang pagmamahal niya rito. Nakikiusap na iwanan na nito si Mark at ang nagpahayag ng selos sa relasyon nila ni Ahmad. Kahit na tinanggihan na siya ni Emily, tila mas lumakas ang pagkahumaling ni Derek. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagsiwalat na sinusundan ni Derek si Emily sa loob ng maraming buwan. Sinusundan niya ito sa mga lihim na pakikipagtagpo nito kay Ahmad at sinusubaybayan ang bawat kilos. Sa gabi ng insidente, hinarap ni Derek si Emily sa tahanan nito. Galit na sinabi kay Emily na iwanan na sina Mark at Ahmad, pero tumanggi pa rin si Emily. Dahil sa selos at galit, inatake ni Derek si Emily at sa init ng sandali, sinakal niya ito hanggang sa malagutan ng hininga. Matapos nito, mabilis siyang tumakas. Nag-iiwan lamang ng sapat na ebidensya para sa mga investigador upang pagsamasamahin ang katotohanan. Ang mga investigador ay mayroon na ngayong malinaw na larawan kung ano ang nangyari noong gabi ng pagpatay kay Emily. Si Derek Whitman na nilamon na ng kanyang pagkahumaling kay Emily at hinimok ng selos ay pinatay si Emily nang tanggihan siya nito sa huling pagkakataon. Inaresto si Derek at kinasuhan ng pagtapos ng tao at matibay ang kaso laban sa kanya. Ang ebidensya ng DNA kasama ang mga mensaheng ipinadala niya kay Emily sa timeline ng mga kaganapan ay walang duda na siya nga ang salarin.
Habang isinasa publiko ang mga detalye ng kaso, nagulat ang komunidad. Ang tahimik na kagalang-galang na buhay ni Emily ay mas komplikado pa pala kaysa sa naisip ng sinuman. Ang pagtataksil, ang stalking, ang pagpatay, ang lahat ng ito ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng nahuli sa isang gusot ng mga lihim at kasinungalingan na humantong sa malagim na trahedya. July 21, 2007, nagsimula ang paglilitis. Kinasuhan si Derek ng pinagplanuhang pagtapos ng tao at malakas ang mga ebidensya laban sa kanya. Pagkatapos ng 7 araw ng paglilitis, si Derek ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder at hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong na may posibilidad na maparol pagkatapos ng 30 years kung magpapakita siya ng mabuting asal. Para kay Mark, bagaman nakuha na nila ang hustisya, masyado pa ring mabigat ang pagkakabunyag ng pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa. Kahit na palagi siyang naghihinalang may mali, hindi niya akalain na makikiapit sa iba si Emily. Para naman kay Ahmad, kahit na nalinis na siya sa anumang pagkakasangkot sa pagtapos kay Emily, ang kanyang buhay ay tuluyan ng nagbago. Nalantad ang kanyang pakikiapit kay Emily at ang iskandalong nakapalibot sa kanilang relasyon ay naging imposible para sa kanya na manatili pa rin sa Bradford. Sinira ng iskandalong ito ang kanyang reputasyon. Nagbitiw siya sa kanyang posisyon sa pagtuturo at umalis sa bayan. Lumipat siya sa ibang estado kung saan umaasa siyang makapagsimulang muli. Si Mark na nasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa at sa pagtataksil nito sa kanya ay ipinagbili ang kanilang tahanan at lumayo kasama ang kanilang mga anak na naghahanap ng panibagong simula. Pinilit niyang buuin muli ang kanyang buhay. Ngunit ang mga masasakit na alaala ng mga nangyari ay bumabalik pa rin sa kanya. Shoutout po kina Lina Garcia from Hong Kong, kay Esperanza Berman from Los Angeles, California, kay Randy Piano, kay Shinonaga Evelyn, kay Shanlia Ahmad, kay Ariel Cunanan from Laguna, kay Zaina Borjos, kay Bilog Maldita, kay Ganda 3089 from California, kay Jocelyn Okada, salamat po, kay Malu Cervantes, kay Ariel Cantal from Andhra Pradesh, at sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Mag-ingat po tayong lahat.